Committee at Pasig City. Bago ko po ibigay sa inyo ang ating mahal na Mayor Vico Soto, awitan muna natin ng isang happy birthday song, Kuya Efren! Pasig Symbolic Band Music! Happy birthday, Kuya Efren! Picture natin si Kuya Efren. Okay, thank you, Kuya Efren. Happy birthday! At ngayon naman po sa pagkakataon po ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Mga kaibigan, palapakan po natin, Mayor Vico Soto! Maraming salamat. Happy birthday, mga friend. Magandang umaga, Vice Mayor Dodot, mga konsihal, sa mga kawani ng ating nasyonal at lokal na pamahalaan. Una, maraming salamat sa Boy Scouts of the Philippines. Talagang punta po kayo dito ng 6:30 ng umaga. Maraming salamat po. Pasensya na, medyo mainit. Wala na po akong magawa dyan. Pero ito pong Youth Empowerment Award na binigay po sa atin kanina. Ito hindi lang ito dapat para sa akin. Bagamat pangalan ko yung nandyan sa plaque at sa trophy. Ay sa totoo, yung mga nagawa ko naman ay nagawa ko dahil po sa ating lahat. Diba, yung mga suporta natin sa Boy Scouts, hindi naman po yung galing sa akin lamang, hindi galing sa ating lahat, galing sa mga Pasigyenyo. And in Pasig City, we take youth empowerment seriously, we take nation building seriously. And the Boy Scouts of the Philippines plays a crucial role in both youth empowerment and nation building. Kaya maraming salamat po sa inyo. Magpatuloy po ninyo sana ang magagandang ginagawa ng Boy Scouts of the Philippines sa Pasig at sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Congratulations din po sa inyo. Si Coach Paul, nabigyan din ng award yan, pero natanggap niya personally, kaya di kasi ako nakapunta doon. Sa mga nabigyan ng parangal ng Praise Committee, sa ating Employees of the Month, ang masaya mga taga-accounting Ayan ang gusto nating makita, may team spirit, Congratulations, alam kong deserve nyo yan. Huwag nyo nang iritan yung mga nanalo kasi para sa mga pamilya nila yan. Okay. Ngayon naman po, ito, may mga bagay lang po na siguro hindi masyadong masaya, pero kasama po sa trabaho natin. Alam niyo naman, mula 2019, ang isa sa pangunahing layunin natin ay maglinis ng pamahalaan at higit pa rito, baguhin ang kultura ng paggogobyerno, baguhin ang kultura ng gobyerno para masanay tayo at isabuhay natin ang isang pamahalaan, paggogobyerno na maayos, malinis, bukas, at may pananagutan sa taong bayan. Kaya pag meron po tayong nakikita na hindi maganda o hindi tama, hindi po tayo nagbubulag-bulagan. Ano man ang posisyon, sino man ang may sala, anumang opisina ng galing, talagang siniseryoso po natin. Noong nakaraang linggo, meron po tayong 2 kawani ng ating lokal na pamahalaan na nasuspended. Preventive suspension pa lang ito, kaya hindi ko muna babanggitin yung mga detalye. Dadaan pa po ito sa admin hearing board. May kita kung talagang administratively liable po sila. At kung ganun po, maaari silang masuspindi pa o maaari silang ma-dismiss. Yung una po, galing sa CSWDO, hindi na po natin muna babanggitin yung pangalan, muli po, preventive suspension. Pero tandaan po natin, sa admin case, substantial evidence po, administratively liable ka na. Ibig sabihin, may konting ebidensya. Minsan, alam naman kasi natin, pero mahirap maghanap ng ebidensya, di po ba? Pero sa admin case, basta may substantial evidence, yun na po yun. Yung ating kasama mula sa CSWDO, na huling nagsusulisit sa kontraktor ng opisina. Ito isang bagay siguro na maaaring nakasanayan po natin sa gobyerno.
na parang wala lang, hindi naman suhol to, o hindi naman wala naman, na-award na naman, okay na siguro, humingi ng pa-birthday, humingi ng pang-Christmas party. Pero pag contractor po yan, lalong-lalo na, pag meron pong kontrata sa atin, lalong-lalo na pag ongoing ang kontrata, hindi po tama yun. Hindi po tama yun. Kaya nga tinigil natin yung practice. Di ba dati yung mga contractor sa City Hall, kung ano-anong binibigay, pati pag Christmas party, parako. Mula noong 2019, December, pinatigil natin yun. Ngayon, may mga ibang empleyado, siguro hindi pa na-realize o maaaring alam niya, hindi ko alam. Hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa utak niya. Hindi ko na alam paano siya mag-isip. Makikita rin natin yan sa admin hearing board, kung ano yung talagang pakay niya o intention niya. Pero malinaw na bawal po yun at hindi natin kukonsintihin yun. Yun po yung una. Pangalawa po, mayroon tayong empleyado mula sa Treasury o sa City Treasurer's Department na umamin naman siya na tumatayo siya na parang fixer ng mga kliyente. So, yun, malinaw naman na hindi tama at pinagbabawal po yan. Yun po yung dalawa. At meron pa tayong ibang nasa legal department for investigation. Ngayon naman po, maaaring nagtatanong yung iba tungkol sa iba't ibang preventive suspension sa mga barangay. At dahil ongoing pa nga po yung mga kaso sa Blue Ribbon Committee, ayoko pong pangunahan ng ating Blue Ribbon Committee. At sa ngayon, preventive suspension pa lang po yan dahil kahit paano nakita na kumbaga nagpe-preventive suspension para hindi makapag-interfere. Kasi pwedeng gamitin yung kapangyarihan para pagtakpan yung ebidensya, pwede gamitin yung kapangyarihan bilang kapitan, bilang kagawad, para takutin o intimidate yung ibang magiging witness. Kaya po sila preventively suspended. Hindi pa po ito penalty. So magka-trial pa naman, anong proseso ng Blue Ribbon Committee, antayin na po natin. Pero ang masasabi ko lang po, ang inuuna po natin, admin case lang naman po yung sa atin sa Sangguniang Panlungsod, Pero ang inuuna po natin yung mga malalala talaga. Yan po ang sasabihin ko. Pinangako ko po sa inyo, pinangako ko sa mga Pasigueño, kaya kahit masakit sa aking masakit sa loob ko, gawin to. Yung iba, kaibigan din natin. Masakit, mahirap. Pero walang mangyayari sa atin kung pagbibigyan ng pagbibigyan. Walang mangyayari sa Pilipinas. Nakita naman natin kung gaano kalala hanggang sa from national to barangay, di ba? Yung iba, hindi natin nilalahat, marami pong matino sa gobyerno. Pero kung hahayaan natin ang hahayaan, yung mga gumagawa ng yung hawak nila yung pera, yung 70% ng community development fund nila naka-advance na sa kanila, at pag nakolekta na yung 30% dito, hindi natin alam yung 70% nagamit ba talaga yan para sa mga tao. At kahit nagamit, illegal pa rin yun. Pero alam naman natin, pag hawak mo na yung pera, wala nang accountability yan. Meron tayong nababalitaan. Hanggang sa personal expenses, dyan na kinukuha. Pati renta ng bahay, dyan na kinukuha. Hindi po pwede na pumayag tayo, na ganito tayo habang buhay. Kung first term natin, nag-ayos tayo, mula 2019, nag-ayos tayo, inayos muna natin yung malalaki, procurement sa City Hall. Diba? Inayos natin. Second term, may mga nakita pa tayong maliliit, nag-ayos pa rin tayo. Hindi naman natin mape-perfecto, may dalawa nga tayo na suspended, pero maliliit na lang yun. Pero ngayon, di ba, nung nag-umpisa yung third term natin, sinabi ko, pinangako ko sa inyo na kailangan tumagos ang mga reforma ng city level hanggang sa barangay, at ito na po yun. Kaya sa mga sumusuporta, sa mga tumutulong, lalo na hanggang sa mga ordinaryong mamamayan na tumutulong, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Bukod sa pasasalamat ay konting paalala lang din na opo, kailangan mag-demand tayo ng accountability sa ating mga opisyales, pero balansehin din natin. Ibig sabihin,
huwag naman tayo yung naghahanap ng mali. Hindi naman din tama yun. Pag may magandang ginagawa, kilalanin din natin. Marami rin naman magandang ginagawa ang mga barangay officials natin sa iba't ibang barangay. Pero oras na may makita tayong hindi tama, lalo na pagtungkol sa pondo ng taong bayan, kailangan magsalita po tayo. Hindi tayo dapat magbulag-bulagan, magmangmaangan na kunyari wala tayong nakikita. Yung iba kasi lalo na pag medyo nakinabang lang ng konti, hindi na magsasalita. O kaya medyo natakot, naintindihan naman natin, minsan nakakatakot talaga. Pero para sa bayan, kailangan magsalita po tayo. At pag nakarating naman po sa atin dito sa City Hall, sa Sangguniang Panlungsod, ang assurance namin sa lahat ay magiging patas tayo, evidence-based. Di natin titingnan kung kaninong pangalan ang nakasulat dyan. Di natin titingnan kung sinong kakilala niyan, kundi evidence-based lang po tayo. Kung anong sinasabi ng ebidensya, yun lang po tayo. At hindi rin namin magagawa ito, yung mga reforma na ginawa natin sa city level, hindi po yan tatagos sa barangay kung hindi po nagtutulungan ang nakararami sa mga Pasigenyo. Kaya sa mga tumutulong at sumusuporta dito sa ating hangarin at sa ating ginagawa, maraming salamat po. Muli po sa ating mga kasama ngayong umaga, pasensya na po, medyo seryoso ang ating dulong bahagi ng mensahe ngayong flag racing, lalo tuloy uminit ang panahon, pero hindi ko na masyadong hahabaan din dahil parami yung payong na nakabukas. Maraming salamat, good morning, have a great week everyone. Adjourn na po tayo. Okay, maraming salamat.